What's up guys? Welcome to my YouTube channel, Kuya Mon Vlog. Check time, 4:30 PM. Ang bilis ng oras. 4:40. Ay, 4:40. Alas 3 lang ako pumunta kanina rito nung pagkakanin ko ng church Ano lang ako, kumain, tapos naghatid lang ng unan dun sa anak ko, tapos naligo. 4:40 na agad. Dapat matutulog pa ako. Sabi ko, huwag na, hindi na ako matutulog kasi gusto ko pag alas 6, relax na lang ako ihahanda ko na itong pagkain namin ni mama ko habang nagkakape. Para magluluto na ako ng habang maaga para mamaya. Kasi pagka gabi ka na natapos sa trabaho, minsan alas 9 na manonood ka ng TV, inaantok ka na agad. Kasi pag nakatitig ako sa TV, dali kong antukin. Pagka mahaba-haba ang panonood pag alas 6, mga 6, 7, 8, 9, di ba? Mahaba-habang relax. Kasi mga alas 9 inaantok na ako Di 3 oras. Di ba mga guys? Kaya ito, hiwa ko ng bawang. Magtuturta ako ng sardinas. Wala ngang arena pero pwede na to. Talagyan ko lang ng maraming bawang. Ito ulam namin ni mama ko, tapos may natira pang pitong tambal doon. Okay na yun? Okay na ba yun? Ayos na yun. Bukas na tayo Tinolang manok. Bukas. At saka ang hirap ng maraming iluluto tagal matapos. Ganito para kainan na agad. Ito guys, yung sardinas. Ito yung inulam ko kanina pagdating ko Kasi nga, Ano ba ulam nyo kanina tanghali, ma? Adin yan. Sardinas din? Yung tamban. Yung natira nyo yung tamban. Noodles. Yun ang pinakasabaw nyo. Kanina naman inulam ko pritong tamban. Tapos nagbukas ako ng sardinas mga guys para meron akong sabaw sa kanin. Mamayang gabi, sabi ko may natira pang sardinas. Tortahin na lang natin yan. Okay na yan. Katalo na yan. Gabi naman Para Tapos may natirang tamban dito, iinitin ko na lang ito, ipiprito ko ng konti. Pwede na yun. Tapos meron kaming kanin. Pagdating ko, nagsaing na si Raisa Ito na, ubusin na lang namin ni mama ko to. Okay na to. Para konting kilos-kilos, relax na. Bawang. Masarap yun sa torta yung maraming bawang. Masarap na healthy pa. Ganitong bawang. Alam nyo guys, yung bawang parang basta meron siyang enzyme na parang antibiotic siya. Pag may mga konti-konti tayong sa katawan, nagagamot niya. Tapos nagpapasarap pa sa pagkain. Lalo na yung lumpiang sariwa, pag maraming bawang, di ba ang sarap? Ito yung pagkain na magandang ihalo sa mga niluluto, tapos healthy pa. Bawang. Bumabango yung pagkain pagka natutorta pag may bawang. Yan. Hiwa-hiwa. Masarap sana magluto ng mga puta-puta kung ano-ano. Kaso minsan kakainip ang tagal. Diba? Pag minuto, masarap nga. Maghihiwa ka ng hotdog, maghihiwa ka ng baboy, ang daming proseso. Masarap magluto kung may assistant ka tagahiwa. Yung puro luto lang ang gagawin mo. Ang mahirap sa pagluluto kasi, yung mga paghiwa-hiwa ba? Pero nung nag-uumpisa ko lang ako magluto-luto, nasipa ko sa mga ganun-ganun, mga hiwa-hiwa na yan. Pag tumatagal pala, parang nakakatamaran mo na rin pala yung mga paghiwa-hiwa. Gusto mo yung magigisa ka na lang. Ganun pa na yun guys. Basta napapansin ko parang tamad na ako maghiwa-hiwa. Dati nung kinasal kami ng asawa ko, ang niluto namin nun 3 putahe. Apritadang manok, tapos yung pininyahang manok, tapos kalderetang baka. Ako lahat ang nagluto nun, tapos ako lahat ang naghihiwa. Mag-isa lang ako, wala akong matulong. Hindi ako tinatamad maghiwa. Pag bata ka pa ganun, nung kailigan mo pa magluto, pag tumatagal parang gusto mo magigisa ka na lang. Nakakatamaran mo na yung mahabang proseso. Minsan nga gusto mo na lang yung sardinas na lang
Pero siguro depende rin sa nature ng job mo eh. Kung may restaurant ka, hindi ka pwedeng tamarin talagang okay ako, kung ka na lang ng mga tagahiwa. Tignan nyo sa mga handaan sa probinsya, di ba? Ano, tulong-tulong may mga tagahiwa. Iba yung tagahiwa, iba yung tagaluto. Maski sa mga restaurant, iba yung tagahiwa, iba yung tagaluto eh. Parang nakakaano kasi, parang nakakatamad maghiwa-hiwa. Ganon, ew. Hindi naman totally nakakatamad na ano talaga, may para pang nakakasawa kasi sa loob ba naman, isipin nyo, imagine nyo, sa loob ng isang araw, 3 beses ka magluluto, 3 beses ka maghihiwa-hiwa. Parang paulit-ulit, diba, maghihiwa ka ng bawang, maghihiwa ka ng sibuyas. Depende sa iluluto mo. Basta, ang ano, panay hiwa-hiwa ka. Eh, kung ano, mga piri-pirito lang, wala nang hiwa-hiwa. Prito mo lang nagpirito sa mantika. Kaya lang, kaya minsan gusto kong maggisa ng gulay pag tinamad ako. Laga na lang yan. Diba, magpapakbet ako. Yung, siyempre, maghihiwa ka pa ng bawang, sibuyas, tsaka ano. Huwag na, laga na lang yan. Okay na yan. Yung okra, talbos ng kamotes, talong. Ini-steam ko na lang minsan yung ampalaya. Sinasabay ko na lang sa saing. O di, ano, tipid ka sa kilos, yung ampalaya isabay mo na lang sa sinaing. Tapos yung talbos, okra, tsaka talong, laga lang yun. Tapos pinaglagaan nun, iinumin ko, ginagawa ko tsa. Ang punot dulo po nun, mga guys, alam nyo kung ano, ang punot dulo nun, katamaran. Pero, guys, huwag nyo anuhin yun ha. Kumbaga, huwag nyo gayahin yun, maling influensya yun. Katamaran, pero, sinasabi ko lang naman po talaga totoo eh. Nararamdaman ko minsan talaga yung, kasi tao lang po tayo eh. Siyempre, minsan nakakaramdam tayo ng gusto natin mag-relax. Gusto natin yung pahiga-higa lang. Kaya akong ginagawa ko dahil gusto kong mag-relax pag alas 6 na inaagahan ko kilos. Ayan, luto na agad. Mamaya bago mag alas 6, nandito na lahat sa lamesa yan. Pag nagutom, dudulog ka na lang. Hindi yung magluluto ka pa kung mga alas 7 saka magluluto. Nako, ayoko ng ganun. Alas 7 nagluluto pa. Gusto ko pag mga alas 6, hindi na ako nag-ano yung alas 6 ng gabi. Gusto ko naka-steady na lang ako, panood-nood ng TV, panood-nood ng balita. Pero nasa sa inyo kung gusto nyo gayahin ng ganung isa. Hindi ko po inire-recommenda sa inyo yun kasi pang ano yun eh. Parang medyo pang tamad na tao yun eh. Kumbaga napag-uusapan lang yung yung nature ng katawan ko. Ganun ang ano ko. Kaya ang ginagawa kong ano doon, pag may gagawin ako, inaagahan ko kilos. Hindi ko sinasakto na yung kung anong oras ako kilos kasi ano nga ako eh, yung maski na pagka halimbawa uuwi ako sa nanay ko. Halimbawa uuwi na, halimbawa sa Martes uuwi na. Uuwi ako ng mga alas 12. Alas 8 pa lang ng umaga, pinapak ko na yung mga ano ko, yung mga dadaling ko, yung mga yung ginamit kong damit, yung mga dala-dala kong mga abubot na para sa church, lahat yun naka-arrange na agad yun, nakalagay na sa tricycle ko. Samantalang alas 12 pa darating yung katulong. Kaya may isang gagawin ko bago mag alas 12, higa muna ako para pag nag-drive ako, naka-idlip na ako. O di, pagdating niya, papaandarin ko lang ang tricycle, o nandun na sa lahat ng tricycle na ihanda ko na. Ayoko kasi yung ano, yung nagraras ka na, ay, yung ano nga pala, yung kasi makakalimutin ako eh. Minsan nga ganun ang ginagawa ko, may nalilimutan pa rin ako eh. Paano pa kaya kung hindi ganun ang gagawin ko? Minsan akala ko na ilagay ko na lahat. Pagdating sa bahay, ay, naiwan ko yung ano ko, yung bimpo ko, yung mga ganun ba? Kaya kanina, akala ko lahat na ilagay ko na. Wala pala yung bimpo ko. Kaya nung nagbigay ng pagkain si Carol, yung hinubad ko na lang na damit na ano, yun na lang pinampunas ko ng bibig ko kasi di ko nadala yung towel ko eh. Ayun, nilaban ko na lang po ngayon. Ano yun, ang aga-aga ko nagpe-prepare akala ko na ilagay ko na lahat. Ganun po ako pag alam mo, kinabukasan naman may samba. O gabi pa lang inaayos ko na lahat ng dadalhin ko. Para kinabukasan, kumbaga ano yung, hindi ka ligaga ba? Pa-relax-relax ka pag nagkape ka, hindi ka ligaga. Eh kung sa umaga mo lahat ihahanda, hindi mo may enjoy yung moment ng pagkakape dahil aligaga ang isip mo eh. Ihahanda mo yung mga dadalhin mo. Maganda yung ano eh, hindi ka aligaga eh. Yung easy-easy lang, chill ka lang.
Kaya mahaba akong magpreparasyon sa sa lahat ng bagay. Minsan naman, yung pinagtatalunan namin ng misis ko. Nung bago pa lang ako sa hindi ko pa kabisado yung schedule. Kasi may pagsamba kami na na sinusubukan kong kayanin yung first batch na tinatawag, may tinatawag po kami first batch, 3:30 yon. Hindi ko kinaya dahil lagi akong namamali Hindi kaya hintay ko, matutulog ako na siguro mga alas 9 na. Tapos magigising ako minsan mga alas 10. Tapos tingin sa oras, kailangan babangon ako alas 3 dahil 3:30 dahil bibiyahe pa papuntang Subic Minsan magigising ako alas 2, titingin ako ng relo, akala ko alas 3 na, di mag-aayos na ako. Sasabihin ng misis ko, ano ka ba, alas 2 pa lang nag-aayos ka na dyan? Pati yung tulog ko nasisira sa'yo, ganun. Ganun po ako yung parang nagigising agad ako. Hindi gagawin ko matutulog din ako, alas 2 pa lang pala, akala ko alas 3 na. Pagtulog ko, magigising na ako noon mga 3:20. Di late na dahil magbibihis ka pa, maliligo ka pa. Paano yun? Paano ka pang aabot sa schedule na 3:30? Yan, hindi ko kinaya. Kaya ang ginagawa ko na ng technique po, naliligo na lang. Naliligo. Natutulog na lang po ako sa church. Sabay duty na rin pagka Martes ng gabi. Di nakakaano ko ng first batch. Nakaka-uwi ako matatapos po yun mga alas 7 ng umaga. Di alas 7, nasa bahay na ako. Makaka-uwi na ako. Sinubukan ko kasi yung gigising ko ng maaga sa bahay. Na-advance ang gising ko, alas 2 pa lang gising na ako. Nagagalit ang misis ko sa'yo. Masyado ka excited pag may pagsamba ka, masyado ka excited. hindi ako excited. Hindi ko sinasadya yung kusa talaga ako nagigising. Ewan ko, ba't ganun ang body clock ko? Basta pag meron akong lakad, minsan parang advance siyang nagigising. Parang kumbaga sa atat. Yung sa literal na atat ka ba? Pero hindi ko naman po sinasadya yun ewan ko ba't nagigising ang katawan ko. Hindi ko naman sinadyang magising ako ng ganong oras. Ganun ako, maaga akong mag-prepare. Hindi ko kaya yung on the spot, sasabihin mo sa akin ang gagawin natin yung sinabi mo, dapat maaga pa lang sinabi mo na, hindi pwedeng, yung, nalilito ko ng ganun, yung on the spot sasabihin mo. Lalo na na-stroke pa ako, kaya ganun ako. Kaya ang ginagawa ko, sinusolusyonan ko yung kahinaan ko, mahina ako sa ganun, yung on the spot Inaagahan ko na lang gumawa. Alam mo nung mahina ka sa ganung bagay, gawan mo ng paraan para, magkasolusyon. Kasi mayroong mga taong magagaling yung on the spot ba, meron akong kilalang tao, di ko na lang babanggitin Halimbawa, ang pasok niya alas 7, on the spot, gigising yun, 6:30. 30 minutes lang mag-aayos yun, sabay lipad, sakay ng jeep. Hindi ko kaya yung ganung kabilis na pagpreparasyon. Basta may mga ganun po ako kilala. Ako hindi ko kaya yung ganun, yung aligagang ganun. Yung ambilis. Mahaba akong magpreparasyon. Pag milakad ako na halimbawa, ang lakad ko alas 12. Minsan mga alas 10 pa lang, nagre-ready na ako. Ganun ako magpreparasyon po sa lakad. Gusto ko hinihintay ko na lang yung oras ng pag-alis, hindi yung ako yung hihintayin nung Tsaka isa pang ayaw ko po yung pag nakipag-usap ako sa tao, usapan namin alauna. Nauuna pa minsan ako sa kanya ganun, sinabi ko alauna pupunta ako ron mga 12:30. Ayaw ko sa lahat pinaghihintay ang kausap ko. Kasi alam niyo kung ba't ayaw ko ng ganun. Kasi ayaw ko rin na pinaghihintay ako Kaya yung mama ko rito pagka yung pabalik na yung katulog, pag-usapan namin alas 3. Pag mga 2:30, text na ako ng text sa kanya yan, na ako kasi gusto ko sakto alas 3 darating siya Kaya nga minsan sinasabihan ako, hintay mo lang para ka namang di mapakali kasi nga, ganun guys yung ayokong gawin sa akin, ginagawa sa kapwa ko, hindi ko siya pinaghihintay. At ako kung ayokong pinaghihintay ako, ayoko rin na pinaghihintay ko yung kausap ko. Pagka may kausap po ako, hindi ko siya pinaghihintay, ayoko maghintay siya sa akin. Pag sinabi kong gano'n, pinipilit ko pong makarating sa ganong oras. Hindi man po ako makarating sa ganong oras, talagang na lang yun, yung talagang hindi ko na talaga sinasadya. Pero ayokong pinaghihintay yung yung kausap ko. Pag sinabi kong gano'n. Pero okay lang kahit maghintayin mo ako, basta ako ayokong paghintayin ng kapwa ko, gano'n. Kasi nga, bagamat kahit kasi deep inside ayoko rin ng gano'n yung pinaghihintay ako Kaya ayoko gawin sa kapwa ko yun. Yung ayoko gawin sa akin, hindi ko ginagawa sa kapwa ko, ganun katwira.
Gusto ko pag nag-usap kami, pag ganung oras ang usapan, ang pinaka-late lang natin, pinakamatagal na 5 minutes. Ayoko yung usapan natin, alauna, darating ka, 1:30. Nako. Ayoko nang ganung usapan. Sige po mga guys, haba na ng video. Hanggang dito na lang po napag-usapan lang naman. Kompleto na po, nahiwa ko na po yung sibuyas, bawang. Lalagyan ko na lang to ng konting paminta, bechin at asin. Siyempre, yun lang. Okay na po yun. Sige po mga guys Gaya po ng dati. Kuya Raymond Vlog, keep safe, keep healthy, always trust God. Maraming salamat po sa Diyos. Sige po mga guys, bye-bye po. Thank you for watching. Kwentuhan lang po yun Wala pong personalan yun Sige po mga guys, bye-bye po. Salamat sa Diyos.